Praise God. Sige po, manalangin na po tayo. Hallelujah. Glory to your name. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila, tinataas, pinararangalan, luwalhati sa iyo, O Diyos. Papuri, pagdakila, pagsamba ay sumayo. Papasalamat kami, O Diyos, sa pagkakataong ito na kami ay narito upang makinig ng salita. Patuloy po namin sinasampalatayanan na may kapahingahan sa iyo. Napakarami namin ginawa sa buong maghapon. Datapwat ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay sa amin ng pag-iingat at pagliligtas. Salamat po at may pagkakataon kami upang patuloy na maglingkod, makinig ng iyong mga salita. Samahan mo po kami na makikinig ng iyong salita, na mag-aaral at dalayin po namin na patuloy na humipo ka ng mga tao upang makarinig ng iyong salita. Ang mga salita mo ay pagkain ng aming kaluluwa at espiritu. Ang mga salita mo ay dapat naming ingatan sa aming mga puso upang huwag kami magkasala sa iyo. Ang mga salita mo dapat namin patuloy na pag-aralan, pagbulay-bulayan, araw at gabi. Na ito'y pakaingatan namin upang patuloy, O Diyos, na ganapin at patuloy, O Diyos, na i-share sa maraming mga tao. God, sa gabi ito, ang iyong banal na Espiritu magturo sa amin ng sagana. Kayo po ang tagapagturo ng bawat isa sa amin. At hinihiling namin na patuloy na mangusap po kayo sa bawat isa sa amin at maunawaan po namin mabuti ang iyong mga salita. Hindi lang po yung mga members ng Jesus the True Life, kundi gayon din po yung mga nakikinig na hindi pa po nakaka-attend ng church o hindi pa po nakakakilala ng lubos sa iyo, Panginoon. Hipuin mo sila at makasama rin sila sa gawain pakikinig ng salita. Ingatan mo po ang aming mga buhay, pati po ang aming mahal sa buhay na wala pa po sa aming tahanan. Kayo po magbantay at mag-ingat at magligtas po sa kanila. Pagpalain mo ang oras na ito, ang mga sandaling ito, na kami mag-aaral ng salita. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen, amen, amen. Amen po. Praise God. Magandang gabi po sa lahat. At sa mga sandaling ito, tayo po'y makikinig na ng salita ng Diyos. Ang ating pag-aaralan ay patungkol pa rin po sa mga parabola o parable, no? The parable of our Lord Jesus Christ. At kung makikita po ninyo, kadalasan yung mga parables na nasa aklat ng Mateo, ito po ang ating napag-aaralan, no? Tuwing Miyerkules, Biyernes, no? At actually, nasimulan po natin to nung Sunday na tinuro ko po about the parable of the sower, no? Kaya ito'y sinundan ng iba't ibang mga parable. At sa gabi ito, gaya ng nasabi ko kanina, ang ating pag-aaralan is the parable of the 10 virgin. Ang parabola o talinghaga patungkol sa 10 kasintahang babae. Basahin po natin ang Matthew 25, 1 to 13. Babasahin ko po sa inyo, ganito po sinasabi. Sa Mateo 25, 1 hanggang 13, ang kaharian ng langit ay matutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaki ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbao ng langis. Ang matatalino na may nagbao ng langis bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantalam pagdating ng lalaki ikakasal. Kaya inantok at nakatulog sila na naghihintay. Ngunit nang hating gabi may sumigaw, narito na ang lalaking kakasal, lumuwas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ng 10 dalaga at inayos sa kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis, aandap-andap ng aming ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan, bumali ng para sa inyo, tugon naman ng mga matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis.
habang wala sila, dumating ang lalaki ikakasal, ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't nagbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras. Okay. So, napakaganda ng ng talinghagang ito na sinaysay ng ating Panginoon Jesus. Malas po natin na ang ating Panginoon Jesus, pag nagsaysay po siya na ay patungkol ng mga bagay-bagay ay patungkol po sa talinghaga o parable, no? Sinasadya po ito ng ating Panginoon dahil may mga taong nakikinig sa Kanya na naghahanap lang na ikapupuna sa Kanya, naghahanap lang ng ikamamali niya, naghahanap lang ng mga bagay hindi gustong matuto, hindi gustong makaalam ng mga bagay-bagay patungkol sa Diyos, kundi naghahanap lang ng mga bagay na ikamamali ng ating Panginoon. At alam yun ng ating Diyos, kahit hindi sila magsalita, alam ng ating Panginoon ang iniisip ng bawat isa sa kanila. Kaya nga madalas, ang ating Panginoon Jesus, pag nag-share po siya, ay kadalasan, ito po ay gumagamit siya ng tinatawag na talinghaga, no? So, sinasabi po dito na ang kaharian langit daw po ay matutulad sa mga bagay na ating mapapakinggan o ating ipinag-aaralan. Sabi na hati po ang 10 dalaga sa 2, ang 5 ay mangmang, ang 5 ay matatalino, no? So, medyo malalim ang mga aral na ito, kaya kahit ko po kayo na makinig mabuti, at kung pwede mag-take note po kayo, dahil napakaganda po ng tinuturo ng talinghagang ito, no? So, nahati sa 2, yung 10 dalaga, yung 5 ay matatalino, at ang 5 ay mangmang, no? So, bakit naging matalino at bakit naging mangmang yung 5 at yung 5 ay naging ganon, no? So, sabi, ang 5 ay mangmang, ang 5 ay matalino dahil yung 5 matalino ay bukod sa kanilang lampara na may lamang langis ay nagdala pa sila ng reserba. Dapat yung 5 ay aandap-andap na nga yung kanilang ilawan pero wala silang dalang reserbang langis, no? O sige po. So, dito na po tayo. Ang bridegroom dito o kasintahang lalaki ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Alam niyo po ba na kultura po sa Israel, sa atin po ang naghihintay ay ang kasintahang lalaki, no? Nasa altar at hinihintay ang pagdating ng kanyang mapapangasawa o yung kasintahang babae. Datapwat sa Israel, isang kultura po nila yung panahon na yon, at maybe hanggang ngayon may mga gumagawa pa rin po ng ganitong tradisyon na ang hinihintay ay ang kasintahang lalaki. Dahil actually pagkakasal na po ang lalaki at babae sa Israel, ang babae po ay mag-iintay sa kanilang tahanan at ang lalaki galing sa ibang lugar ay at kasama ang kanyang mga abay ay pupunta po doon sa lugar na kung saan bahay po ng babae pupuntahan nila para magkaroon na po ng seremonya sa kanilang pagkakasal. At marahil noon ay wala pa at hindi pa uso ang mga cellphone o mga gadget na kung saan malalaman natin kung paparating na, kung andyan na yung kasintahan lalaki, doon ay wala. Kaya naghihintay sila ng matyaga. Kung malayo-layo ang bahay ng lalaki, marahil ay tatagal pa yun ng ilang araw, no? So, nung oras na ito, kaya itong sinaysay ng ating Panginoon na talinghaga ay marahil ito yung nangyayari sa kanila, na tradisyon nila o kultura nila yung ganitong mga bagay, no? At ang sabi, naghihintay
yung mga abay ay narito at dahil ginaganap po ang seremonya kadalasan sa gabi, no? Kaya kinakailangan ay may dala kang lampara o may dala kang ilawan, no? Dahil maghahanda sila at iintayin nila yung kasintahang lalaki na dumating. Datapwat, sabi po dito, yung kasintahang lalaki ay naantala, hindi agad dumating. At yung 10 dalaga ay naghihintay, datapwat ang 5 ay mangmang, ang 5 ay matalino dahil yung mangmang ay walang dalang sobrang langis at yung matalino ay may dalang sobrang langis, no? Nakadamit sila ng pang-abay, no? Tong taong ito at tong bridesmaid na ito o yung mga abay na ito ay inalintulad, pinicture po ito sa church, sa iglesia, no? Makikita po natin yan sa John 3:27-30, sulat niya na lang 1:27 to 30 hanggang 30, Mateo 9 talatang 15, no? Na ang bridegroom ay ang Panginoon at ang nag-iintay ay yung church, no? Yun din po ang sinasabi na dinescribe po sa Ephesians 5:25-32. Ito po ang description ng isang church, no? Sila po yung kasintahang babae o 10 dalaga, no? 10 virgins, no? So, sila ay kumakatawan sa iglesia, no? So, at nalaman po natin ayon sa ating binasa na hindi pa dumadating yung bridegroom o yung kasintahan lalaki ay ang nangyari ay yung mga 10 dalaga ay nangatutulog. Ganyan din po minsan, tandaan po natin, sa pagdating ng ating Panginoon, hindi natin alam kung kailan siya darating. No? We don't expect, hindi natin may expect na kailan siya darating, ang ating Panginoon. Yung pagdating na ito, maybe ito po yung tinatawag na rapture o yung muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, no? Dahil ang unang pagbabalik ay natunghayan na natin, nakita na po natin at nalaman natin na siya po ay isinilang sa sabsaban. Pero muli na ang ating Panginoon Jesus ay nangako na siya ay muling babalik, no? So, now, yung 10 dalaga ay may ginagawa. Anong sabi? Natutulog sila, no? Ganyan din po ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Hindi natin na-expect kung kailan, anong araw at anong oras siya darating. Marahil kung pagdating ng ating Panginoon, tayo ay natutulog o kaya ay nagtatrabaho o kaya tayo ay nag-aaral o nagbabasa ng Biblia o kung dumating ang ating Panginoon, iba-iba ang pwede nating ginagawa, no? Pero tiyak na ang ating Panginoon Jesus ay babalik dahil pinangako niyan. Anumang pangako ng ating Panginoon Jesus ay kanyang tinutupad. So, ang mga babae na ito ay matyaga nag-iintay, datapot sila natulog at nang nagising sila nang may sumigaw na andyan na ang kasintahan lalaki. So, sila'y gumising at pinag-igi nila ang kanilang ilawan. Datapot napansin ng 5 mangmang ng kanilang alawan ay aandap-andap. At sila'y nanghingi doon sa 5 matatalino. At datapot dahil matalino sila, iniisip na nila yung mga bagay na pwedeng mangyari sa kanila. Kaya ang sabi ng 5 matalino sa 5 mangmang, baka hindi magkasya sa atin ang mga langis na ito. Kung magbibigay kami, posible na tayong lahat ay mawala ng ilaw at sino ang sasalubong sa kasintahan lalaki. Kaya ang suggestion ng 5 matalino, pumunta muna kayo sa pamilihan at bumili kayo ng inyong mga langis. Kung gusto nyo na magkasya ang ating mga langis, no? So, yun na nga nangyari, sila'y umalis, pero pagkadating nila, ay nakapasok na ang kasintahang lalaki, pati ang 5 dalaga, no? Yung 5 virgin, nakapasok na.
yung 5 matatalino, no? So, sila'y kumakatok at sinasabi, pagbuksan mo kami, pero sabi ng kasintahan ng lalaki, I know you not. Hindi ko kayo kakilala. Lumayo kayo. Yan ang sabi. Dito, sabi, babasahin ko, sabi, Panginoon, papasukin niyo po niyo kami. Pakiusap nila. Sabi, sino ba kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Sino ba kayo? Hindi ko kayo kakilala. Sabi ng kasintahang lalaki. At hindi sila nakapasok kung saan nandoon ginaganap ang seremonya ng pagkakasal. No? So, ano ibig sabihin po ng bagay na ito? Bakit to sinaysay ng ating Panginoong Hesus? Ito po ay patungkol sa paghahanda sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Gaya ng sinabi ko at sinasabi sa kasulatan, na hindi natin alam kung kailan ang tiyak na araw o tiyak na oras o panahon kung kailan darating ang ating Panginoong Hesus. Ang sinasabi dito, aral po dito na dapat maging handa tayong lahat. No? At ang sabi ko, ang bridegroom ay walang iba kundi si Jesucristo at yung 10 dalaga ay kumakatawan sa iglesia. Alam natin sa church, no? Meron 5 mangmang, meron 5 matatalino, no? So hindi lahat ng laman ng iglesia ay matatalino o hindi lahat laman ng iglesia o ng church ay yung mga taong handa, no? Yung nag-anticipate sa muling pagbalik ng kanyang Panginoon. Hindi lahat ng naroon sa iglesia ay tunay na kumilala sa ating Panginoon. Hindi lahat ng naroon sa loob ng iglesia ay tunay na bago ang buhay. Hindi lahat na laman ng church ay mga spirit-filled Christian, no? So, iba-iba ang naroroon sa laman ng church, no? So, kagaya nga ng nahati sa 2 grupo, sabi ang 5 ay mangmang, ang 5 ay matatalino, no? So, dahil hindi nila alam ang pagbabalik, kung kailan babalik ang kanilang Panginoon, yung 5 ay naghanda, datapwat yung 5 ay hindi naghanda. No? So, ibig sabihin nito, ang lesson ng talinghagang ito ay dapat makitaan tayo na tayo'y handa. Anumang oras at anumang panahon, anumang araw dumating ang ating Panginoong Hesukristo. No? Ano ang ibig sabihin ng be ready? It means preparing for what condition arising, kung anumang kondisyon ang dumating, no? Ano ba sabihin natin, kondisyon na kung saan may COVID, kondisyon na kung saan na umuulan, kondisyon na kung saan maraming bagyo na dumadating sa buhay natin, maraming problema, maraming pagsubok, walang pera, ano? Ibig sabihin, anumang kondisyon, handa tayo na iisipin natin sa anumang panahon, sa anumang kondisyon na nararanasan natin, na tayo handa kung dumating man ang ating Panginoon sa araw na ito o sa oras na ito. No? Okay. So, kaya kinakailangan handa po tayo. Paano maghanda? Una, totoo mo na ba tayong born again? Totoo na ba tayong anak ng Diyos? No? Nasabi sa John 1 verse 12, hindi lahat lahat ng nagsitanggap sa kanya ay binagkarooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yung nagsitanggap sa kanya, na tinutukoy dito ay yung totoong pagtanggap. Totoong kinilala niya na siya'y makasalanan. Totoong kinilala niya na hindi maaayos ang buhay niya kung wala siyang Kristo sa puso niya, sa buhay niya. No? So, ito yung handa. Ito yung may oil. Ito yung nag-prepare, no? Alam niya sa sarili niya na siya bagong nilalang na. Pangalawa, alam niya sa sarili niya na siya puspos ng banal na espiritu. Na ang banal na espiritu ay nasa kanya dahil pag ikaw ay tunay na born again, nasa iyo ang banal na espiritu, no? Kung nasa iyo ang banal na espiritu, meron kang desire na maging banal sa harapan ng Diyos. May desire ka, nagnanais ka na males yung sin o matakasan yung kasalanan sa buhay mo na huwag magkasala kundi
mabigyan mo ng kaluguran ng Panginoon sa buhay mo. Kung ikaw ay may banal na espiritu, consistent ka, no? Palagian mong iniintay, no? Meron kang desire na hintayin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Inaasam-asam mo araw-araw na maybe ngayong araw na ito darating ang Panginoon. Maybe sa oras na ito darating ang Panginoon. At alam mo, kung darating ang Panginoon, hinihanda mo ang iyong sarili. No? So, mga kapatid, ito po yung kagaya ng 5 matatalino na naghanda. No? Okay. So, they were truly born again. Eager. May eager na sila sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Datapot yung iba, yung 5 mangmang, ay sila yung tinatawag na false believer. Na nagjo-join lang doon sa tinatawag na, nakikijoin lang sa tinatawag na Christian o Christianity. Pero hindi talaga totoo na bagong buhay. Hindi talagang tinanggap si Jesus. Hindi talagang na born again, no? Mas mahal pa ang mundo kaysa sa Panginoon. So, they are false Christians. Sila yung mga Kristiyanong hindi totoo, no? Yung mga Kristiyanong walang laman, no? Kahit pag dumating ang pagsubok, pag dumating ang mga tukso, pag dumating ang mga problema, wala na. Goodbye na sa Lord, no? Ayaw na maging Kristiyano, ayaw nang mag-aral ng salita ng Diyos, ayaw nang mag-pray, ayaw nang dumalo sa mga gawain ng Diyos kasi walang naman, no? Kaya meron nga silang lampara, hawak-hawak nila lampara, pero wala namang laman. Ganun yung mga Kristiyano na hindi tunay, hindi totoo, no? So, kaya nga hindi sila aware sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi sila eager, no? Nahantayin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo dahil walang laman. Hindi sila tunay na Kristiyano, no? Nandun sila sa Christian community, but without the true love for Christ, wala talagang tunay na pag-ibig sa Panginoon, no? Ang concern nila masigit doon sa mundo, sa mga bagay na mundo, no? So, and they are not longing for Christ. Kaya nung narinig nila na andyan na ang Panginoon, saka sila nagdudumalit humihingi ng oil doon sa limang matatalino. Pero dahil matalino tong 5 ito, nagsabi sila, baka hindi magkaya sa amin at sa inyo. Oh, matalino sila, no? Kanya-kanyang kaligtasan, kanya-kanyang pananampalataya. No, hindi mo pwedeng mailigtas ang isang tao, ang ibang tao, kundi si Jesucristo magliligtas sa kanya. Dapat makita lang ni Jesus na may desire talaga siya na makilala ang Panginoon, na nagdanais talaga siya na yung sa pagbabalik ng ating Panginoon, no? So, isang lesson po sa atin na sana lahat tayo ay masupong ang handa ng ating Panginoon. Lahat na nasa loob ng church, dinidesire ng ating Panginoon, lahat tayo ay mahanda. Pero hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Hindi tayo ginawang sanggol na lahat ibibigay niya para tayo ay maligtas. Binigay na ng Panginoon ang kaligtasan, binigay na ng ating Diyos ang kaligtasan, walang iba kundi si Kristo Jesus. Meron tayong dapat gawin, yung sumampalataya sa Kanya. Na tayo ay sumampalataya sa Kanya, na tayo ay magmahal sa Kanya, na tayo ay magpatuloy na sumunod sa Kanya, na manatiling tapat na Kristiyano, hindi yung professing lang, hindi yung kunwari lang Kristiyano, ride on lang tayo sa tunay na mga Kristiyano na may mga langis, na minsan para akala mo pagkasama ka ng may mga maiinit, may mga totoong born again, akala mo born again ka na rin, pero ang Diyos ang nakakasiyasat ng ating mga puso, no? Huwag tayo masumpungan kung kailan malapit na dumating ng Diyos, saka lang tayo bibili ng langis, saka lang tayo maghahanda, no?
So tiyakin natin na tayo tunay na anak ng Diyos, na talaga nasa ating puso ang ating Panginoon, na dinidesire natin na siya gumawa sa buhay natin, dinidesire natin na paglingkuran natin siya, dinidesire natin na tayo ay magkaroon ng panahon sa Kanya, naganapin natin, sundin natin ang Kanyang mga salita, na magwagi ng mga kaluluwa, na mag-pray para sa iba, manalangin para sa ibang mga tao, na naghihintay, no? Sa Diyos, sa ating Panginoon na may kagalakan, hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesus na may kagalakan. Are we waiting with joy, with anticipation sa ating mga puso patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon? Dahil hindi nga natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoon. Hindi natin alam kung anong araw, kung anong oras. Ang mahalaga, tunay tayong mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Ang mahalaga, puspos tayo ng banal na Espiritu, na tayo lumalakad sa Espiritu at hindi lumalakad sa laman, at hindi lumalakad ayon sa kalooban ng mundong ito. No? Tunay ba ang pagmamahal natin sa Kanya? Tunay ba nating, dahil tayo ligtas na, tunay ba tayong sumusunod sa ninanais ng Diyos na ganapin natin? Pagwawagi ng kaluluwa, pananalangin sa mga taong napapahamak, pananalangin sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Tunay ba talaga na tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Mga kapatid, 10 dalaga ang naroon, nasa pila, datapot ang 5 mangmang at ang 5 matatalino. Saan tayo kabilang? Tayo po nakakaalam. Hindi natin dapat husgahan yung mga tao nasa katabi natin, nakakilala natin, kundi ang siyasatin natin ay ang ating mga sarili. Handa na ba tayo? Tayo ba'y kabiling sa 5 mangmang o 5 matalino? Nawa, tayo po ay kabilang sa 5 matalino na kung saan sila ay nakapasok doon sa araw na kung saan hinihintay nila, no? Ang pagdating ng kanilang kasintahang lalaki. At hanggang sa mga araw nito, tayo rin naman ay naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Nawa, masumpungan tayo ng ating Panginoon na naghihintay talaga. Amen? Amen. Praise God. Yan po ang ating pag-aaral patungkol po sa talinghaga ng 10 dalaga. Manalangin po tayo. Sige po. Kung may mga prayer request po kayo, no? Humiling po namin na pwede nyo, kung wala po kayo sa church, na kayo po ay nanonood ng ating live stream at hindi po kayo nakaka-attend pa ng Jesus the True Light Church Sunday service, ay pwede rin po ninyo kami i-chat, i-text dito sa ating screen, sa ating FB. Tapos, kung nasa church naman kahit uma-attend, yung ganitong mga ating envelope na tithes and offering, meron po yung nakasulat na prayer request, no? So, isulat po ninyo yung mga prayer request at amin pinapanalangin po yan, no? And every Wednesday, lahat po ng prayer request na makikita po namin every Sunday, ay ipapanalangin po natin. Okay? Manalangin po tayo. Hallelujah. Praise God. Ama, maraming salamat sa katuruan ng aming natutunan sa gabing ito patungkol sa 10 dalaga. Maraming salamat po, O Diyos. At natutunan po namin na kinakailangan maging handa kami sa muling pagbabalik ng aming Panginoon. Sa oras nito, ang 10 dalaga ay nasa loob ay kumakatawan sa iyong iglesia, ang 5 mangmang, 5 matalino. Nawa, kami ay masumpungan mo na kagaya ng 5 matatalino na patuloy na kinikilala na si Jesucristo lamang ang aming tagapagligtas, na siguraduhin namin na kami tunay na mananampalataya mo, na kami tunay na born again, na tunay na humingi ng tawad sa iyo at kinilala na kailangan ka namin sa aming mga buhay. Na kami ay mga spirit-filled Christian na hindi namin iniibig ang kasalanan
at patuloy na dinidesire namin na kami patuloy na maging daluyan ng mga biyaya at pagpapala ng aming Panginoon. Nakakitaan kami ng pagbabago ng buhay, kakitaan kami na tunay na lumalakad sa Espiritu at hindi sa laman. Kami ay kinakailangan na maging faithful sa iyo, maging tapat sa iyo, na minamahal ka tunay namin, na pinaglilingkuran ka namin ng tapat, at patuloy, Panginoon, na nag-anticipate sa muling pagbabalik ng aming Panginoon Hesus. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, pero kung di mo kami nasumpungan sa gitong bagay, alam namin na kaya naming lumapit sa iyo na magpakumbaba, humingi ng tawad, at patuloy na anyayahan si Jesus sa aming mga puso, tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas, at sa mga at kilalanin na tanging si Jesucristo lamang ang daan patungo sa langit. At kami mapuspos ng banal na Espiritu, na kami ay maging spiritual Christian na lumakad sa Espiritu at hindi sa laman, na patuloy ka namin bigyan ng kaluguran sa mga araw na ito. At higit sa lahat, kami ay masumpungan mo na naghihintay sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Lord, dalangin ko po na pagpalain mo ang bawat dumadalo sa Jesus True Light. Dalangin po namin na maging kayo po ang humipo sa bawat isa, pagpalain niyo po ang bawat isa, at katagpuin ang hangarin nila na makilala ka ng lubusan. Tulungan mo na mabagong buhay ng bawat isa at magkaroon ng commitment sa iyo ang bawat isa. Gayun din po, dinudulog po namin ang mga prayer requests, ang mga panalangin ng lahat ng mga kapatid, maging sa oras nito, nananalangin, sino man sa kanila may sakit at karamdaman. Lord, kahit na yung mga sakit at karamdaman na masiselan, we are praying, Lord. Alam namin na dakila ka manggagamot. Kayo po magbigay ng kagalingan sa sino man. Even the spirit of cancer, Lord, we rebuke the spirit of cancer na gumagawa sa mga cancer patients na kakilala namin, na kasamahan namin sa church. We rebuke it in Jesus' mighty name, the power of the Holy Spirit, and we lose the spirit of healing be upon them right now in Jesus' name. Kayo po magbigay ng himala at kagalingan sa lahat ng mga kapatid na nangangailangan ng tulong at nangangailangan ng kagalingan. Maging sa mahal nila sa buhay na may mga sakit at karamdaman. Gayun din po, lahat po ng mga may prayer request, hindi lang po yung prayer request ng Sunday, kundi nung nakarampang linggo at nung nakarampang mga taon, Lord, na nandun sa box, Lord, we are praying, anumang panalangin nila patungkol sa kagalingan, paggalingin mo po sila, ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga kakilala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sila na may pangangailangang espiritual, na lumago sa kalagayan espiritual, mabagong buhay, Lord, grant them, O God, kayo po maghimala sa mahal nila sa buhay, makakilala sa iyo. Yung desire nila, ang kanilang mga mahal sa buhay, makilala sa iyo. Yun po ang mangyari, makilala nila ng kanilang mga mahal sa buhay, si Kristo Jesus, at maanyayahan nila, makadalo ng iyong gawain, o kahit hindi pa makadalo, magawa namin maabot sila sa pamagitan ng sharing, ng pagdalaw namin, Panginoon, sila hipuin ng iyong mga salita. Gayun din po, Panginoon, dinudulog din po namin sa iyo ang mga kapatid po namin na may pangangailangan sa trabaho, matanggap sila sa trabaho, yung mga humihingi ng trabaho, yung mga gusto makapasa sa board exam, kayo po magbigay ng katugunan, Panginoon. Yung magkaroon ng provision sa kanilang mga buhay. Lord, alam ko na tutulungan mo ang aking mga kapatid na guminhawa, magkaroon ng maayos na trabaho, magandang sweldo, at yung mga nagnanais na magkaroon ng sariling kumpanya o sariling negosyo, kayo po magbibigay sa kanila. Lord, i-bless mo po mightily ang bawat mga dumadalo sa Jesus True Light Church, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga tatay, ang aming mga anak na nagtatrabaho. Pagpalain mo po, Panginoon, at basbasan at gabayan. Maraming po salamat po, Ama. Pagpalain mo rin po ang mga nag-aaral, ang mga anak namin, patuloy na mabago ang buhay, patuloy na makilala ka ng lubusan. Pagpalain mo ang bawat pamilya na dumadalo sa Jesus True Light Church, ang mga nakikinig sa aming live stream, pagpalain mo at kayo po ang tumugon
ng pangangailangan ng bawat isa. Salamat po, Ama. Basbasan mo pagpalain ang mga prayer request na ito, ang kanilang makahilingan. Kayo po magbigay ng katuparan. Yung mga humihiling na magkaroon sila ng sariling lupa, bahay, Panginoon, kayo po ang tutulong sa kanila. Walang bagay na mahirap at imposible sa iyo. Yung mga gustong makabayad sa utang, Lord, we are praying. Alam ko mababayaran nila ang kanilang mga utang. Gagawa ka ng himala sa kanila. Pagpalain mo ang buhay ng mga kapatid at patuloy na ikaw ang tumugon sa kanilang mga panalangin, mga daing at kahilingan. I-bless mo po ang mga prayer request na ito at alam namin, ikaw nagsabi ang bawat humihingi ay pagbibigyan mo, ang bawat kumakatok ay pagbubuksan, ang bawat naghahanap ay makakasumpong. Salamat po sa katugunan sa aming mga panalangin. I-bless mo rin po ang Jesus the True Light Church sa lahat ng ginagamit mo at ang lahat ng mga miyembro ng Jesus the True Light Church. Salamat po. Ikaw malawalhati, madakila, mapapurihan sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming panalangin. Kami lahat po ay nananampalataya na ikaw nagbigay ng katuparan at katugunan sa aming mga panalangin ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 Amen po. God bless po sa lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.